Kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang! The Talk Hang Show. Yes. Welcome back na naman mga Ay, magandang hapon. ka-TH. Ayan, kami nga pala ulit ang inyong mga kasama. Ako nga po pala si ka-TH Trixie at kasama ko nga pala ngayon si... Ka-TH Kin. At wala po si ka-TH Mac dahil si ka-TH Mac ay kasalukuyan nasa Australia. Yun, Oo. nakakatuwa nga na nag-update siya sa mga group chat namin. And nasa Perth na sila. Oo. At ang gandang balita nga kagad ng sinend nila 4:55 AM may umaalingaw nga sa lugar Oo nga eh. Nakita ko yung usapan nila eh. Tinatanong ni Mac kung ano daw ba yun, kung mountain lion daw ba yun. Kasi may mga ka-TH tayo, mga kasama natin sa Comic 5 na nandun na sa Australia. Oo, kala sila Jigs. Si Jigs, nakita na sila ngayon. kita Jigs. Shout out sa'yo, Glenn Ford. Oo. At saka sino? Si Mark. Pare. Ay, si Kuya Tebe, sa next week yata sila magkikita. Oo. Yun. Ayun, tawag dito, nasa Australia siya ngayon. So, babalik siya after 2 weeks. Ayan, pagbalik ni ka-TH Mac, marami-rami tayong pag-uusapan. And as of now, magbabasa lang kami ng ating mga laging tagapakinig. Si Alvin Quijado. Ayun, good afternoon po. Good PM, TH Kin and TH Trixie yan. Magandang hapon sa iyo, Alvin Quijado. Maraming salamat sa laging pagtangkilik sa amin. At si Rex Miliora ng Men at Walk, ang kasama ko sa The Comedy Crew. Andyan na ba? Wala Andyan pa na siya. ata eh. Andyan na. Is watching with you na siya. Ayan. Pero hindi pa nagko-comment. Pero na-imagine mo yun, Cole, may mountain lion talaga sa Olonga. Kung dito sa Olonga po, may chance na mountain lion. Mismo. Ang hirap nun eh. No? Oo, May kumaluskus dun sa baba ng bahay nyo. Eh, siyempre, asawa mo, uy, check mo nga yun kung ano yung nandun sa baba. Eh, buha ka ngayon. Nakita mo, magnanakaw. Han, okay lang, magnanakaw. Hi, thank you Lord. Akala ko na ba, mountain lion na. Magnanakaw lang pala. Pagkatin mo at magkapeka mo siya rito. Ay, sige. Ay, ang hirap nun. Pero, thankfully. wala tayong tayong ganun. mountain lion. Meron lang tayo mga, mga magnanakaw. Boss! Ayan, shoutout nga pala kay Kuya Tolitz, Manuel Calleja. Ayan, ayan na si Rex Miliora. Ayan, Kuya Rex Ay, tsaka Miliora. speaking of shoutout, i-shoutout na natin yung mga tagapakinig Yes! natin. Oo. Shoutout dyan sa mga nakikinig sa amin sa Lumang Palengke, Bagong Palengke at Palengke Pag-asa. At syempre yung mga tsuper na natin nasa kalsada ngayon, mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, at yung mga ating nagtatapangan. At nagtatapangan lang. na mga, Gusto mo sabihin? Kaya nga eh, padumulas eh. Mga nagtatapangan auxiliary forces ng kanya-kanyang mga barangay. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. And of course po, magagaling kayong stand-up comedians ng Zamba Mike and the Comic 05. Always nakatutok sa inyong program sa News FM Olonga po. Maraming salamat, Alvin po. Quijado. Ayan, actually, hindi pa kami ganun kagaling. Magaling lang kami sa pananaw namin. Sa pananaw lang namin. Kailangan mo ng konting Kasi Yes. konting boost sa sarili mo eh. Pag di mo ginawa yun, wala. Wala. Talagang di ka nakakatawa. Anyway, meron tayong 9,000 viewers sa ating mga 9 viewers natin dyan. Magandang hapon Ay, at tanghali magandang sa hapon inyo. sa inyo lahat. Happy siesta. Ayan, baka pwede naman pakishare naman tong ating live streaming para maraming makapanood at makapakinig sa amin. At sa ating mga tagapakinig sa radyo, magandang tanghali sa inyo dyan, ha? And ngayon, ka-TH Kin, another day, another episode na naman ng The Talk Hang Show. So, ano ang pag-uusapan natin ngayon, ka-TH Kin? Ay, pag-uusapan natin yung mga yung mga kasabihan. Ayun. Mga ano pa? Mga pamahiin, paniniwala, Yun. mga lumang paniniwala. Luma na hindi naman rin ganun kaluma. Hindi Kasi ganun. hanggang ngayon naririnig pa rin naman At natin. ginagamit pa rin. Ginagamit pa rin. Oo. Ayan, kasi nag-crowdsource kami sa page ng Zamba Mike kung anong topic ang mapag-uusapan namin. Ito pong topic na to ay na-comment ni DJ Tommy. Ayan. Sa The Night Brew na The siya Night Brew dito na sa siya. K5 News FM. Ayan. So, Filipino old beliefs na tawag dito. Marami akong, kasi laki ako sa lola, so talagang laki rin ako sa paniniwala. Oo. Dahil lola ako talaga, sobrang daming pinaniniwala. Parang ganoon eh, no? Yung mga matatanda yung talagang dyan eh. Mismo. Kaya ang ang hirap din pagka kunyari how can I say it? Pagka
kumukontra ka sa paniniwala ng kasama mo Oo. sa bahay. Dahil considering ka nila na malas ka eh. Malas ka usap, malas kasama, ganun. Ganun ba yun? Dahil kumontra ka lang? Oo, dahil kumontra ka. Parang sa sugal din, ganun din eh. May Oh, paniniwala siguro sa dahil sugal ano, eh. dahil hindi ka naniniwala, ang chance na gawin mo yung ano, yung sinasabi nilang malas, malaki. Oo. Baka kaya yun kaya parang ganun nga, parang Mismo. kumukontra ka, malas ka din. Parang Oo. ganun, oo. Ayan, ang unang-una natin pag-uusapan sa paniniwala ng mga lumang paniniwala ay pag makati daw ang palad ng isang tao, may darating na pera o swerte sa buhay. ganun. O, naniniwala ka sa ganun? Hindi. Ako medyo, kahit pa paano, dahil hindi niya pa ako na-fail. Every time na makati yung palad Makati yung ko. palad mo. Oo, every time na makati palad ko, may blessing. May Talaga? dumarating talaga sa akin good news. Ayos ah. I don't know, pero medyo kapani-paniwala para sa akin tong paniniwala na to. Akin kasi hindi ko na ano yun eh. Yung halimbawa pag kayo makati yung palad, parang ganun. Well, kasi kaya natin nasasabi rin na ganun yung swerte-swerte na yan dahil siguro kasi naniniwala din tayo eh. Pero kung tanggalin natin yung belief na yan, wala lang eh. Kung baga kung makati palad mo, makati lang. Di ba? Kasi paano gato? Kung halimbawa, kung mati yung palad mo ng ano, 16, Oo. yung 16. Siyempre, 15, sumahod ka na. Wala naman darating ng pera ng 16 eh. Hindi. Sumahod na ako kahapon. Para kahapon to. Para ka. Delayed yung kate. Delayed yung kate. Counted po ba yung makate yung talampakan? Hindi, may paniniwala din yan. Kapag makati naman daw ang talampakan, sabi ng lola ko, galang-gala. Gala. Oo, Oo. sabi. Hindi, alam mo, pwedeng ano eh. Ito rin yung ito nung sinend mo sa akin to, yung pag-usapan natin ngayon. Naisip ko rin kasi, baka mamaya, yung ibang mga paniniwala natin, ibang kasabihan, may pinagbabasehan naman na, na katotohanan ba? Kung halimbawa sabihin natin, pag makati yung palad, gala ka. Natural. Kung gala ka at palagi nalulusong sa baha, talagang kakati talaga yung paa mo. Mismo. Diba? Tulad yung sabi ni Gatolitson, ni Manuel Calleja, pag makatiraw ang paa, may alipong. Yun, kita mo na. Kita mo na yung sinasabi ko. Kung nasa bahay ka lang, alipongahin ka ba? Siyempre, hindi. Gala ka. Oo, mismo. Ayan, pero pag naginip ng jackpot, swerte. Pag nagugas ka ng jackpot, kaya makati ang palad mo. Hindi, actually may paniniwala dyan sa jackpot na yan na kapag ka naka-apak ka daw ng jackpot, swerte daw yun. Oo, sabi nga nila. Pero hindi ako naniniwala. Kahit ako, di rin ako naniniwala dun. Hindi ko naramdaman. Ako ilang beses na ako nakatapak. Oo. Hindi ko Hindi ako naramdaman na sinwerte. swerte yung araw na yun. Minalas ako ng matindi. Kasi delayed eh. Delayed lahat. Siyempre, magpapalit ka na. Kung nakasapatos ka, kung halimbawa pupunta ka sa, halimbawa sabihin natin medyo maayos na lugar o sana kung nasa labas ka lang, pero kung papasok ka sa mga loob-loob ng building, magpapalit ka ng sapatos, Mismo, syempre. mismo, oo. Diba? O kaya, lilinisan mo. Syempre, tatagal ka pagka ganun, malilit Mismo. ka. Ayun, malas. Hindi siya Malas. swerte. So, saan nagsabi nun para sa'yo? Balik kita sa kulungan. Ayan. Ito, isa to sa laging sinasabi sa akin nung bata pa ako hanggang nung bago ako umalis sa bahay. Eto, huwag matutulog ng basa ang buhok. Nakakalabo ng mata. Sinabi rin sa akin yun nun. Ayan, Kuya Roel Sason, ayan, si Sir Roel, ayan, after yung mga ka-K5, ka-TH Kin at ka-TH Tricks at K5 Tacloban family, ayan, magandang tanghali po sa inyo, Kuya, ka-TH Roel. Ayan, pag matutulog ng basa ang buhok, may scientific explanation ba dito? Wala naman siguro. Pero may kaibigan ako at may kamag-anak ako na nagkatotoo. Ano ba sabi? Ano ba? Lumalabo ang nakakalabo ng mga tao, nakakabulag. Kasi iba ganun daw sinasabi nila Search Pag natin. pag natulog ka ng basang buhok, mabubulag ka daw. Ito, ang sabi dito, wet hair is more fragile and prone to damage. Sleeping with wet hair can lead to increased friction against the pillow, causing breakage and weakening the hair shaft. Wala naman about sa buhok lang to Oo, hindi. Siguro parang ano yun, baka parang panakot na lang yung part na lalabo yung mata mo or mabubulag ka. Lagi kong ginagawa to. So, ang explanation nila dito is magkaka-problema sa buhok. Oo, natotoo.
Hindi mo sinasabi mo ngayon. Kaya ka napapanot. Kaya ako napapanot dahil wala sa lagi natutulog na basa ang buhok. Okay, ito guys, i-correct nyo na. Huwag kayong matutulog ng basa ang buhok. Kasi mapapanot kayo. Yun yung totoo. Anong bulag-bulag? Panot. Ayan, at least ito na yung scientific explanation natin na hindi talaga siya nakakabulag o nakakalabo na mata, kundi nakakapanot. Eto, kitang-kita po sa inyong mga screen yung ebidensya. Eto, walang kaduda-duda. Ito po talaga ang sanhi. Well, ano kasi, ito, bakit ako natutulog na basa ang buhok? Lagi ito pag may kunyari, kasi ako matinding alcoholic ako dati. So, na may hangover ako sa umaga, ligo. Tapos ginagawa ko, iniiwan ko yung basa sa katawan ko, hiniliga ko agad. Okay. Oo. Kaya ganun, basa ako. Oh, hindi kasi ako gali ko rin yung maligo bago matulog. Minsan, ngayon kasi, well, ako na ano na rin. Luminipis na rin Luminipis na rin Oh, kaya na, kitang-kita nyo kung gaano katunay itong ano na to. Dalawa na, nagsasabi sa inyo. Numinipis na. Kaya pag madali lang kasi tuyuin ng tuwalya. Pero nung mga time na medyo makapal-kapal pa, oo, matagal siring matuyo So, nangyari, nakakatulugan ko na nga na basa yung buhok. Tsaka tayo mga lalaki, hindi naman tayo katulad ng mga babae na kapag pagtas maligo, ang dami pang ginagawa, di ba? Oo, sa atin, blower, ganun. Sa atin, wala na. Higa na agad Higa, cellphone. Oo. Maswerte nga kung nagpunas pa tayo nagtuyo pa tayo ng tuwalya Effort din Mismo. Ayan, dako naman tayo sa number 3. Pag galing sa lamay, wag diretso uwi. Susunod ang kaluluwa ng patay. Kaya magpagpag muna. Ayan. Eto naniniwala ka ba? Hindi. Ka-age tricks dyan? Hindi ako naniniwala. Pero yung asawa ko naniniwala sa ganyan. Si wife ko rin, si Meryl. Shoutout sa asawa ko. Tawag dito, pero yung mga kamag-anak ko, marami, usually, kasi lumaki ako sa family na, yung family na punong-puno ng paniniwala. Kapag ganyan na may problem kami pag kami, may burol, ganun sa bahay, may namatay sa amin. Ang daming bawal. Ayan, tulad nito, kapag dumadalo naman kami somewhere, talagang hindi kami pwedeng dumiretso. Kailangan magpagpag muna. Kaya nga, shoutout nga pala kay Kuya Alex Calleja. Dun may isang joke. Sige nga. Lahat tayo sabay-sabay umuwi lang. Wala magpapagpag. Mamimili yung espiritu. Sino kanino sasama ngayon, di ba? Biglaan lang nang sabay-sabay. Biglaan lang, sabay-sabay. Ayan. Dako naman tayo sa number 4. Ano sabi ni Kuya Ruel, ay hindi totoo yung kahit basa ang buhok kung matutulog na basa ang buhok. Well, ayan, napatunayan na po namin na yung scientific explanation niya, hindi totoo yung nakakalabo na mata pero nakakabawas ang buhok. Nakakabawas ng buhok. Ayan, huwag magbubukas ng payong sa loob ng bahay. Kasi hinaharang daw ang swerte sa bahay. Ayun, ito, mama ko naman na nagsabi sa akin ito. Naniniwala ka rin ba sa ganyan? Medyo. Kasi nga, lumaki ako na puro ganun. Yung sinasabi, balas magbukas ng payong sa loob ng bahay. Sige, kasi iniisip ko rin ba't ka magbubukas ng payong sa loob diba? ng bahay, di ba? So, pero I think itong paniniwala na to, o itong kasabihan na to, sinabi na lang to para panakot bata na lang siguro. Tingin mo? Panakot bata. Kasi nga po, syempre, pag nagbukas ka ng payong, ang laki niyan, ang laki ng payong. Anytime, pwede makabasag yan Pwede makatama ng gamit. Pwede. So, ayun, I think ganun siguro explanation yan. Kaya nila ginawa yung Pero pamahiin. depende rin kasi yan Kung halimbawa, butas yung bubong ninyo, lakas ng tulo. Ma, di ba natin bubuksan itong payong? Basang-basa na ako Huwag na, yung swerte mo mawawala. Anong swerte? Imagine mo yun. Mismo. Ayan, ito talagang pinaniniwalaan kong matindi. At hanggang ngayon, sinerch ko na to, wala talaga silang ma-explain. Sige. Huwag magtuturo sa mapupuno na lugar. Pag gabi, kahit nga hindi gabi, kahit tanghali, baka may maturo Nanuno. O baka manuno. O kaya baka may manuno. maturo ka na ibang elemento. Ngayon, ang sinasabi nila, para makontra mo daw yun, is kailangan mo kagating yung daliring ginamit mo panuro. Panuro? Oo. Pero nangyari na kasi sa akin to. Talaga? Oo. Nanuno ka na? Nanuno na ako. Oo. Anong nangyari sa'yo? Namaga yung mata ko, kabilaan. Tapos, Kala ko, tinuro ko lang naman. Anong number na tayo?
Ayan, namaga mata ko, tapos hindi ako, ayun, lalamunan. Tapos pinagamot ako sa manggagamot. Pinatawas ba muna? Oo, para tawas. makita kung sino yung gumawa. Nakita kung ano yung gumawa. Ano yung gumawa? Duwende. Duwende. daw, oo. Grabe yung mga duwende na yun. No? Okay. Pero ayan, may paniniwala rin dyan regarding duwende. Kasi yung pagka umihi daw. Pag umiing, kailangan magtabi-tabi. Di Oh, ba? yun nga. Alam mo issue ko dyan. Alam mo, eto pa lang magkasunod na yan. Mm-mm. Alam mo, yung naturo lang, kailangan mong kagatin yung daliri mo, di ba? Para lang hindi ka manuno. Tapos yung sa kanila, yung ihi. Tapos tabi-tabi pununo lang. Okay na, di ba? Alam mo yun, parang Ang awkward. ang awkward di ba? Parang kumbaga kung ikaw yung nuno. O parang sa akin ko ako yung nuno, kung willing akong tumanggap ng ihi, tapos tatanggapin ko yung tabi-tabi po nuno, parang alam mo yun, parang kung ituro ako, di maano. Kung yung maihian nga, tanggap ko eh. Di ba? Okay na yung ituro lang ako, di ba? Ikaw, kung regular ka naiihian at okay lang sa'yo, basta magsabi ng tabi-tabi po nuno. Kung may magturo sa'yo, tinuro ka lang ng ganun, di ba? Anong ano nun, di ba? Wala nang ano yun eh. Pero kung babasahin naman natin sa personalidad ng isang tao naman, kumbaga okay lang na mabasa ka, wag ka lang maduro eh. Parang ganun siguro ang paniniwala nila eh. Di ba kasi may impact din, kunyari dinuro ka. Sa bagay pag dinuro ka. Parang may negative na impact sa katawan ng tao yun. Kasi pag nabasa ka naman, ano bang pinambasa muna sa'yo, di ba? Yun, babalik ulit tayo dun eh. Kung ihi pinambabasa sa'yo, ano lang yung duruin ka? Wala yun. Boss! Ayan, kaya sa lahat ng mga duwende dyan, shoutout po sa inyo. Pasensya na po kung lagi kayo nababasa ng Ayan. mga katulad naming tao. Ayan. Ay, napag-usapan natin, dapat humingi tayo ng pasintabi. Pasintabi. Ayan. Tabi-tabi po. Ayan. Mac, asan ka na, Mac? Kailangan ka talaga namin Kailangan ka dito. namin. And then, speaking of Mac, itong number 6 naman natin, kasi si Kuya Ka-TH Mac ang isa sa mga pinakamatangkad sa grupo natin, Oo. sa Zamba Mike. So, ang nakalagay dito sa number 6 natin is, kada bagong taon, Ay, kailangan daw tumatalon. tumatalon yung mga Oo. maliliit na tao para madagdagan daw yung height. Ikaw ba? Naniniwala to Pero ikaw ba, tumalong ka? Tumatalon ako hindi dahil sa gusto ko tumangkad. Tumatalon ako dahil nagse-celebrate ako ng bagong taon. Okay. Oh, Pero gumana naman sa'yo eh. Gumana naman sa'yo. Hindi yung pagtalon ng bagong taon yan, nagpata sa akin. Di ba? Di ba? Nanuno ka rin mo. hindi. Nanuno ko, lumaga yung buong katawan. Sana nga ganun eh. No? Pag nanuno ka, hindi specific na ito lang, di ba? Si mama kasi nagbebenta ng mga Avon products. Oh. Yung lola ko. Oo. So, Doon ka tumangkad? Doon ako tumangkad. Okay. Kasi may gamot na binibenta doon. Yung, Talaga? Parang mga cherry-cherry pero parang Okay. Ganun din ako. Di rin gumana. Hindi, pero totoo yun. Nagpatangkad sa akin yung sa lahi namin. Oo. Lahi namin. Lahi. Ayan, etong number 7, gusto ko tong topic na to kasi pinag-uusapan natin to sa labas kanina eh. Huwag kang magre-regalo ng sapatos kasi baka talikuran ka ng niregaluhan mo. Ngayon, para makontra ang paglayo ng taong ito, kailangan mo siyang regaluhan ng sinturon para kumapit sa'yo. Okay. So, kanina gusto ko yung in-explain mo ka TH Quinton eh. Kasi nga alam mo, feeling ko ito, nauso tong kasabihan na to nung panahon na ang mga sapatos balat pa. Mm-mm. Kasi yun yung magkaterno eh. Mm-mm. Yung balat Balat ng at sapatos tsaka sinturon. Pero kasi yun yung sinasabi, di ba, yung tatalikuran ka na niregaluhan mo. Usong-uso yung mga babae nagre-regalo ng Jordan sa mga boyfriend nila. Gusto nyo ba tumalikod yun? Or kung hindi man yung babae yung gumawa ng kasabihan na to, yung mga nagbebenta ng balat na sapatos at sinturon. Oo, para pares eh. Para no? pares. Para pares. Yan, parang rin yan eh. Parang dito sa number 8 natin, ganun din yan eh. Walang pinagkaiba na pag may magre-regalo naman daw ng wallet, dapat daw may laman. May laman. Oo, kailangan may paipit na barya o papel na pera para tuloy-tuloy ang swerte ng tatanggap ng wallet. Oo. Ayun na nakalagay sa number 8 natin. Parang narinig ko na sa tatay ko yun. No? Ako kay kuya, ayan, Oo. sa iba sa mga tuloy kay wife ko, sa mga kaibigan ko na kasi nga hindi ako mahilig talaga bumili ng wallet. Awa ko, bakit ganun tayo mga lalaki, no?
na hindi tayo mahilig mag-invest para dyan sa lagayan ng pera. Hindi, kasi depende pag wala kang pera. Anin ko yan, ang lalagay ko dyan. Ayan. Resibo. Hindi, ang ano naman kasi, ako, may time nun, fan din ako ng wallet. Talagang bumibili Seiko talaga. fan ka, Seiko. Hindi, kahit anong wallet lang. Tapos may suklay. Ah, Yung suklay na spring. suklay na spring lang. Tapos yung pang pang-brush up. Pang-brush up. Yun dati, ganun. Tapos, alam mo yung naglolobohan ng wallet. Kahit yung sa tatay ko, laki-laki. Talaga, alam mo, ganun yung wallet niya kasi lahat ng shorts niya pag tinignan mo, may umbok na, Mismo. naiiwan na yung Mismo. umbok ng wallet dun sa, Mismo. sa shorts. Alam mo, yung ako may experience ako na ganyan na speaking of matambok na wallet, Oo. si lolo ko, yung, shoutout sa lolo ko na nagpapahinga na, Oo. si Lolo Totoy. AirPods ni AirPods. Mm. So, kada maglalaba kami ni mama, nung lola ako ng pantalon ni lolo noon, tawag dito, maumbok lagi yung pantalon. Ngayon, tuwan-tuwa lola ko na lagi maumbok. Ngayon, kada lalabas, magugulat na lang si mama, bakit pala maumbok? Punong-puno ng picture ng pamilya. Oh, hindi. Walang pera. Walang pera. Oo, walang pera. Puro Oh, picture, kung ano-ano ID lang yung nakalagay doon. ID, picture, resibo. Mismo. Ano ba? Calling card. Calling card mismo, mga ganyan. Oh, calling card ng mga taong di mo naman tatawagan. Ewan ko ba bakit gano'n. Kaya kasi mama, every time na maglalaba, hindi na siya nagtataka kada makikita niya yung... Ay, hindi na siya na-excite kada nakikita niya yung wallet ni lolo noon. Alam niya walang pera. Alam niya walang pera. Si daddy naman, yung kay AirPods naman, tawag dito, ang wallet naman ng AirPods mahaba. Oo. Yun, yung napamana naman sa akin yun, yung wallet na yung mahaba. May time nun nauso sa mga bata din yun eh. Yung mahabang wallet na. Mismo. Ako, gusto ko, actually, hanggang ngayon, gusto ko talaga yung wallet na mahaba. Kasi gusto ko yung pera, flat. Ayaw mo yung tinitiklop. Ayoko yung tinitiklop. Gusto ko yung flat yung pera. Kasi parang mas formal, para sa akin mas formal siyang tanggapin o ibayad. Ganun. Ayaw mo ilagay sa album. Ayaw ko. Parang NBA cards. Ba? Nalala mo nung kalalabas yung 1,000? Sabi na bawal daw malukot. Parang may dalang NBA cards na. Yan, one of the reason. Yung bayad, pag hinawakan yung ganyan, nakaganyan kayo, Uy, malukot. Mismo. Yan, isa sa mga dahilan. Bakit hindi na ako, bakit gustong-gusto ko yung wallet na mahaba. Na mahaba. Dahil nung nilabas yung 1,000 na bago, yun. So, bawal daw malukot. Trabaho ko, banda ko. So, yung sahod, ganun minsan. Ganun yung presyo ng sahod. So, talagang iingatan mo. Dahil once na nalukot daw, hindi natatanggapin sa kahit na anong store. Buti nga naiayos na nila. Pwede nang Buti na raise. Oo, okay naman. Ayan, number 9 naman tayo. Pag may nawawalang gamit sa bahay, huwag isisisi sa espiritu o duwende. Para makontra ang ganitong klaseng bagay, i-organize ng maayos ang mga gamit sa bahay. Hindi, parang ito yata yung parang... Ano ba ito? Siren mo, hindi. Parang hindi naman kasabihan to eh. Parang ito yata yung totoo. Kasi may kasabihan na pagka nawala yata. Nakikipaglaro sa'yo yung duwende daw na eh. duwende. Oo. Wala, alam mo kailan nawala yan eh. Alam mo kailan nawala. Alam mo kailan nawala ang sisisi sa duwende. Alam mo yung nag-start yung nag-start yung droga-droga. Nawala galing sa duwende. Tawagin mo kasi kuya mo. Binenta na naman. Teka lang, ba't napasa tayong jealousy? Hindi kinuha ng duwende. Kinuha ng duwende, ni-swap na naman ng kuya mo. TV kinuha ng duwende. Iba na yun. Iba na yun. Oo, kinuha na ng duwende. Yung sofa set natin, 3. Isa na lang natira. Ilang duwende yung kailangan para doon sa 2 sofa na yun? Ang awkward doon na 3 sopa, isa na tira, buisit. Kasabihan yun, nawala yung gamit, duwende yung kumuha. Duwende yung kumuha. Pero sa mga tagapakinig natin dyan na mga wag yung gagamitin tong dahilan na to na duwende ang kumuha. Oo, humingi kayo ng tulong. Humingi na kayo ng tulong. Oo, kung may mga bisyo-bisyo kayong hindi mapigilan at umuwi na sa bentahan ng gamit, ay humingi kayo ng tulong. Anyway, magpo-pause muna kami dahil tatawagin na natin kasama natin nga pala dito sa ating bagong segment ng The Talk Hang Show. Eddie Weather, kamusta ang panahon natin dyan?
Okay lang? Eh, di- yung iba yung nilalawayan. Nilalawayan. Oo. Oo, mismo. Ako, marami na ako experience, marami na akong nausog na bata. Anong ginagawa mo? Nilalawayan? Una yung hinahabol ako ng magulang Oo. na lawayan mo, pahiram mo ng laway ng Oo. pakos, ganun daw. Sa noo, sa tiyan, tsaka sa paa. Ganun. Tsaka meron sila yung parang nilalagay na bracelet pula ng na, bata. oo. Para daw hindi mausog. Parang akin mas okay yun eh. Oo, yung kasi yung nilalawayan. Kasi nga mas prone sa sakit yung bata pag nilawayan. Imagine mo kung maraming tao yung naglalaway doon, di amoy panis na laway yung bata. Ikaw, gusto nyo ba yung makalat ninyo? Amoy panis na laway. Bilan yung bracelet, yung para hindi na kilalawayan. Ayan, sa mga tagapakinig natin, dapat wag niyong papalawayan. Yung anak nyo. Medyo, okay na ba sabihin na andugyot na? Okay na si Eddie Weather. Okay na, Eddie Weather. Tapos ang soul searching mo. Ayan, Eddie Weather, pasok! Okay na. Salamat mga ka-TH. Ang ating ulat panahon ngayon ay umaaraw. Eddie Weather nga po pala para sa ating ulat panahon. Back to you mga ka-TH. Parang walang gana si Eddie Weather. Grabe, pangalawang araw pala yung Eddie Weather. Pangalawang araw niya pala, parang pagod na siya sa ginagawa. Salamat Eddie Weather sa iyong effort, okay? Eddie Weather, para sa ito. Balik kita sa kulungan. Hindi, pero ayun, again, sa mga magulang po dyan na may mga baby sa ngayon, sa panahon ngayon, wag nyo na pong sanang gamitin yung paniniwala na papalawayan nyo yung bata. Oo. Ato, base naman to, ito sinasabi ko po ito dahil para po sa safety ng baby ninyo. Hindi kasi nauso rin yan. Alam mo na tanggal din yan nung panahon ng COVID. Oo, talagang bawal kayo magpahiram ng laway. Oo. Alam mo yun, yun yung time na maraming pamahiin na nabasag. Kasi buhay na yung pinag-uusapan. Mismo. Oo. Kumaga doon yung tao tumutok sa science talaga eh. Nung panahon na nga yun mas magugustuhin mo pang magka ibang sakit kaysa magkaroon ka ng lagnat. Oo Kaysa usog. Wala yung usog Tsaka ba't sa bata lang gumagana yun, no? Ba't hindi sa mga matanda matatanda? naman, may tinatawag silang namatanda. Na matanda. Oo, namatanda. Tsaka may isa pang term sila yung na usog. Nausog din. Tama, nausog pala. Oo. Nausog, nabati, at namatanda. Sa matatanda. Anong pag sa matanda? Yung namatanda na term, na natutunan ko lang to sa kaibigan ko yung shoutout sa'yo, Kati H. Miko Estabaya. Kasi noon, pumunta sila sa gig ko sa sa isang bar sa Subic. Tapos, nagbibilyard kami. Oo. Tapos, mayroong matandang nanonood sa kanya, nakangiti lang magdamag. Tapos kada hulog siya ng bola, pinapalakpakan siya. Maya-maya, hindi na siya makatungo. Namutla na siya, nilagnat na siya, tapos, nagboblow na siya. Anong ginawa? Tapos, hinatid siya pa uwi. Ngayon, nung paghatid pa uwi sa kanya, hinatid namin, pagdating sa bahay nila, sinabi niya sa lola niya. So, agad siyang dinala sa magtatawas. Oo. So, nakita na magtatawas, na matanda daw siya. Anong ginawang solusyon? Di ko alam, may pinahid-pahid daw sa likod niya. Laway. Hindi naman. Ang baboy naman ako laway. Ang dugyot. Namatanda po siya. Papahiram po natin siya ng isang garapon laway. Isang garapon? Boss! Kanina po laway yan. Teka lang, paano kayo nakaipon ng isang garapon na laway? Hindi, joke lang. Saluyot lang. Sabaw ng saluyot. Boss, talaga bang isang garapon ng saluyot lang yan? Pero ayun, namatanda daw siya. Ako honestly, na-experience ko ng mausog o mabati.
Ay, nabati. Nakwento ko Nabati. kanina. Nabati. Oo. Nagturo. Yun. Hmm. Nabati. Tapos yung nausog na, experience ko na rin na bigla na lang ako nanlamig. Tapos di ko Talaga? alam. Sa may gig ako noon na maraming tao. Hindi ba sa boses mo yun? Hindi. Sobrang daming tao talaga nung gig na yun. Tapos after nung gig, picture. Then after nung picture, wala na, bigla na akong nilamig. Ganun. Para na akong lalagnatin ganun. Anong, Hilong-hilo ko. anong ginawang pangontra? Pinag-uso, suob ako. Suob. Suob ng luya. Oh, hindi gamot sa maraming ano yun. Maraming sakit nga naman. Maraming sakit na gagamot yun. So, yun, luya. Sinuob ako ng luya sa mga tagapakinig natin dyan. And dako naman tayo sa susunod. Ito ang hindi nawawala sa mga Pinoy. Sa mga Pinoy to effective talaga tong paniniwala na to. Number 11, pag birthday o kahit na anong celebration Ayan, daw, oo. dapat may handang pansit para pampahaba ng buhay o kung ang celebration nyo yan, para pampahaba ng samahan. Yan daw Ay, explanation. ba anniversary, gano'n? Anniversary, ayan. Oo. Pampahaba ng samahan nyo, ganun. So, ako, lagi naman eh. May pansit. Hindi pansit na yung ganun, na Oo. typical. Ah. Pansit canton, ayan. Yun lang ang afford ko lagi. Ay, instant? Instant. Oh, masarap din yun. Yan ang pansit ko kada birthday ko, ganun. Ikaw, kada age Yun, pansit din. pansit canton. Hindi. Bihon. Bihon. The best, no? The best to. Tapos yung yung may bagnet. Sarap. Oh, bukas Secret- patay ka. Boss! Ang pahaba daw ng buhay. Ang baba ng buhay. Ang taba ng baboy. Hindi, si Ka-TH Mac na, nagulat ako. Ikaw ba? Kasi nga, pinag-uusapan namin ni Ka-TH Mac na nakaraan. Yung pansit palabok. Ayan, palabok. Oo. Ikaw, Ka-TH, hindi pa namin narinig ang side mo. Sa palabok, fan ka ba ng palabok na matabang noodles o maninipis na noodles? Maninipis. Maninipis. The best. Oo, So, maninipis talagang ako. Pero kasi dyan sa palabok na yun, noon, naggamit dyan utak ng baboy. hindi ko pa na-try yun. Oh, hindi. Nung lola ko, pagka nagluto ng pansit palabok, o kaya pansit luglog, utak ng baboy ginagamit. Baboy. Kaya talagang Meron ba narinig yung utak ng baboy? Oo, kaya talagang umaapaw sa kolesterol yung yung pansit. Magtataka ka paano nga haba yung buhay mo dun sa pansit na yun eh. Pero tawag dito, yung sa palabok, ayan, pinag-usapan namin nagka-TH Mac, ano ang para sa yung the best na sahog ng palabok? Tinapa. Akin gusto ko, yan, tinapa, hipon, gano'n. Oo. Hipon. Chicharon, okay din. Pagka pero tinapa yung sa akin. Ako kasi, may nasabi ako noon na talagang, kasi na-try ko na to eh. Oo. Palabok na may kikiam. Talaga? Sarap, din. sarap. Bali, ang combination niya, tinapa, chicharon, onion leaves, Oo. kikiam, itlog, tas tofu. Sarap nun ah. Tapos maraming sauce. Yun oh. The best. Oh, yun yung food trip. Si Yung Ka-TH food trip. Mac na na-weirdoan dun sa kikiam eh. Sabi niya parang ang weird matamis. sabi Yung niya. kikiam sa pansit bihon. Yun, okay. Sa Oo. palabok, tinry Palabok. Masarap din. Okay, Chinese kikiam. Yun yung matamis. Oo, Yun, yung Chinese kikiam. matataba. Oo. Yun, ayan. So, nagugutom na tayo. Oo nga eh. So, na number 12 naman tayo. Sa number 12, ang sabi dito, pag nakagat mo daw ang dila mo, may nakakaalala sa iyo. Or pag may nasamid. Alam ko pag nasamid. Pag nasa mid, may nakakaalala. daw. Or Makati Ilong. Talaga? Pag Makati ang ilong daw, may nakakaalala daw sa iyo. Ayan, sabi nila dito, tinapay, masarap daw sa palabok. Oo. Oo. The best talaga sa Talaga. palabok. Tatalon ka kung maliit ka talaga at kumain ka pa ng Star Margarine, sabi ni Kuya Roel Sason. Ayan, sabi niya, sa lahat ng kasabihan o pamahiin, mas malupit ang sinasabi ng nanay mo. Noong kabataan mo, matulog ka ng hapon, may merienda ka o isasama sa bayan. Pero pagising mo, galing na siya sa bayan at wala kang merienda. Sino yan? Sabi ni Kuya Roel Sason. Mukhang may pinagdadaanan. pinaghuhugutan Mukhang may pinaghuhugutan. Childhood memories. Kaya ka eh. Ayan. Ay, shoutout nga pala kay Tita Mercy. Ayan. Hi, Tita Mercy. Ate Hi, ano KP. po? At saka kay Ate Fe. Ayan, Ayan, Ate Fe.
Ayan, oo nga naman, no, na hindi na siya kasabihan eh, kasi parang natural na siyang ginagawa ng mga magulang eh. Ako, ang panggoyo sa akin ni Ermats noon o ng lola ko, tulog ka ng tanghali, pupunta tayo ng mall mamaya, pagising mo. Oo. Ganun. O kaya pupunta kaming palengke, kasi gusto ko pupunta ng palengke nung bata ko eh. Na-amaze akong nakakita ng mga pangsahog. Naalala ko nun yung gano'n, yung ayaw ko yun, yung pinapatulog ng tanghali. Mismo. Oo, lahat ng naman bata, tayo, ayaw lahat tayo ng tayo. bata ayaw yun eh. Tapos ngayon matanda tayo, gusto natin matulog ng tanghali. Mismo. Pero kailangan natin gawin to radio station, yung radio show na to. Kaya di ko pwede matulog. Well, Kati H. Roel, maraming salamat doon, pinaalala mo yun. Ayan, tapos na tayo sa number 12, no? Ay, hindi pala. Pag naagat mo ang dila mo o na may nangati ang ilong mo, ganyan, may nakakaalala daw May sa'yo. nakalala. Well, hindi ako naniniwala dito eh. Kasi laging makati ilong ko. Well, sa mga, marami nakapansin sa akin ito. Oo. Na kapag, kunyari nasa gig ako, every time na nagpe-perform ako, talagang laging ganun. Kamot ako ng kamot ng ilong. Oo. Pag pinagpapawisan kasi ilong ko, makati. So sa'yo, Kati H-Kin, naniniwala ka ba dun? Hindi rin. Hindi ko siguro baka tiyempo lang baka nga pag nakagat yung kasi wala ka rin sa ulirat minsan eh. Pagka nakagat mo yung dila mo, baka nga ganun. Baka ikaw naman yung may naaalalang iba. Mismo. And ikaw hoping na Ay, kayo ko. hoping na naaalala ka din. Ganun, di ba? Ganun. Nagde-daydream ka. Nagde-daydream. Yun ang Pwede yun, tamang pwede term. yung mga Nagde-daydream ka. Ayan. John Boy at Cienza, magandang tanghali sa'yo. Tawag dito, yun, posible talaga. Pero alam mo, ngayon sa panahon ngayon, sa modern times, ng paniniwala na yan, sa kasabihan na yan na kapag nakagat mo dila mo, or nasa mid, yun, dagdag ko pala natin, nasa mid, ang ginagawa ng tao ay hindi nila iniisip kung sino nakaalala sa kanila. Ang ginagawa nila, nangihingi sila ng number. Oo nga eh. 'Di ba? Oh, hindi ko rin gets yun eh. Paano Oo. yun? Paano ba yun? Pag Kunyari, humingi ng number? nasa mid ka, number, nagbigay ka number na number 3, ABC. Si Christian, sino nakaalala ni letter. Christian? Letter. Pangalan na naiisip. Ganun. So, alphabet yung number na. Kasi nung minsan nasa mid ako tapos yung sa family ng misis ko, hingingan ako ng number. Ko, ha? Hindi ko alam kung ano yun eh. Ngayon alam ko na ano pala sa letter. Sa letter. Next time na pag hiningan ako ng number. Sa uladoy mo na up to letter K. Di! Pag hiningan ako ng number, 556! Umahanap ka yung letter na tatapat. Sige, maghihintay ako. Eto. Number 13, ang pagwawalis sa gabi ay kinukonsidera ng mga matatanda na malas dahil tinataboy ang swerte ng bahay palabas. Ayun. Ito, narinig ko na to. Narinig ko na rin to sa lola ko. Kasi si mama, si lola ko, hindi siya mahilig. Ayaw niyang may naglilinis sa gabi sa bahay. Ang allowed lang linisin sa amin is maghugas ng plato, magpunas ng lamesa. Pero yung pagwawalis, pagmamap, bawal. Bawal. Sa gabi. As maligo. Minsan nga pagka may araw kami noon na alala ko, pagka Sabado ng gabi, bawal maligo. Bawal maligo? Oo, bawal maligo. Paano pag may lakad ka? Ayun. Hindi, dati yun, bata pa ako yun. Ngayon, naliligo na ako kahit anong araw. Pero ano rin siguro, baka naman kaya ganun. Kasi pag magwawalis ka ng gabi, parang mas mahirap mo makita yung winawalis mo eh. Tama. May point. Oo. So parang hindi Pero kung Si Sean, ang sabi ni Sean sa akin yan na kaya daw ganun, kasi si Kuya noon, pagka matutulog na kami, kasi magkatabing kama kami ni Utol noon eh. Excuse me. Tawag dito, pagka sinasabi nilang wag ka magwawalis paggabi, yun nga, hindi mo nakikita yung winawalis mo minsan. Oo. So, may tendency na baka mamaya may mawalis ka na pwedeng makatusok sa'yo or something na pwede ka daw masaktan. Ganon. So, yun ang one of the explanations bakit bawal malas. Baka siguro yung gumawa ng pamahiin na yan is isang pamilya na experience na may lalaking
napako, Napako o natetano. nabubog, Oo, mga ganun. nabubog, natetano, namatay, di ba? Kung ako yan, kung ako gagawa niyan, sabihin ko, malas magugas ang plato. Pag paumaga na natin yan. Turugan na natin yung mga plato. Malas yan eh. Kapag nagugas ka ng plato sa gabi, feeling ko may multo eh. Speaking of plato, ayan, ito naman, narinig ko tong pamahiin na to kay Kuya Israel Benaobra naman ng The Comedy Crew. Ayan, shoutout sa'yo, Kuya A. Ang plato daw, tawag dito, pag nakabasag ka daw ng plato, magbasag ka daw ulit. Pantanggal malas. Tanggal malas. Oo. Ayan, sa kanya ko narinig yun. So, narinig mo na ba yun? Yung pamahiinin sa buhay mo na experience? Hindi pa. Yun. Pero sa kanya ko narinig yun eh. So, dako naman tayo sa number 14. Huwag ka magliligpit habang may kumakain pa sa hapagkainan, hindi makakapag-asawa. Ayan, lagi sinasabi sa akin to. Noon. Ikaw, Kati Ichkin. Narinig ko na rin yan sa bahay. Sa bahay. Sa bahay, oo. Sa inyo ba, anong klaseng ruling kapag nasa hapagkainan kayo? Kasi 'di ba every family has a own rule sa gitna ng lamesa. Wala naman, lang, yung sabay-sabay lang kumain. Yun lang naman. Pero kamo yung kung may rules ba? Siguro kung meron yung seating arrangement. Medyo kami doon. Yung seating arrangement sa mesa. Parang may kami doon na, halimbawa, dito ko nakaupo, dito siya nakaupo. May ganun. Pero naman, yung kung may specific talaga na, yung parang ganun, yung hindi liligpitan kasi hindi makakapag-asawa. Ako, experience sa akin dyan sa ruling sa lamesa. Yung sa amin, bawal yung nakaganyan, nakataas yung tuhod. Nakataas. Yung paa, nakataas yung paa habang kumakain. Okay lang magkamay. Okay lang yan. Bawal kumain ng maingay sa amin. Okay. May experience ko na mapalo sa bibig dahil maingay. So, nadala ko na siya hanggang pagtanda, hanggang sa edad kong tunan, hindi na ako kumakain ng maingay. Yung yung ganun. ganun kumain. Kapatid ko dati ganun din. Yun. So, sa amin, bawal. Bawal. Si lola ko kasi, yung airmats ni mami, tawag dito, siya, Kastila, tama ba? Kastila. Parang ganun. Mestiza. Mestiza, yun. So, may paniniwalang mga ganun from the mestiza side. Ayan. Yung ganung ingay lang ba? Bawal yung magkwentuhan na malakas. Ganun? Yung maingay na maingay talaga. Oo. Kasi nakaka-disturb na sa ibang kumakain. Baduy naman pag birthday. Paano pag birthday? Pag birthday, kayo, normal yun. Okay. Pero yung pag na normal na kainan, na hapagkainan, kakain kayo sabay-sabay, bawal yung sobrang maingay. Sobrang maingay. Oo. Ayan. Bagay okay din kasi para makapag-concentrate ka rin sa yung pagtapos. At saka, ito naman sa family Raquel naman yan, sa mga pinsan ko, sa tsahin ko dyan, sa Subic, ayan, sa kanila ko naman natutunan na kapag katapos ka na kumain at may hindi pa tapos kumain, huwag kang tatayo sa lamesa. Talaga? Oo. Hanggat wala pang natatapos. Paano pag lumindol? Ayun, yun talagang, yun, given na yun. Given na yun. Ayusin nga. Pero ayun. Malong hilindol! Wala tatayo! Hindi pa ako tapos kumain! Ayun. Pagka bawal daw tumayo. Bawal tumayo. Kapag, parang mali pala yung term ko na bawal tumayo. Huwag ka munang tatayo hanggat may hindi pa tapos kumakain. Pero kapag nakita mo nang tapos na, pwede ka nang tumayo. Sa bagay kasi, baka naman baka parang yun, parang hindi mo offend yung kumakain. Disrespect kasi. Parang ganon, disrespect. So parang, siguro parang nanggagaling siya sa point na, sa side na, dapat kung sabay-sabay tayong kumain, sabay-sabay din tayo alis. Alis mismo. Baka ganon, ganun yun. So, paano ba yung term na yun? Sa atin din kahit sa atin magkakaibigan, nadadala natin yan na minsan hindi tayo, kahit umorder na tayo ng pagkain, hindi natin agad-agad kinakain di ba? Inaantay natin dumating lahat. O kaya kung kahit hindi dumating lahat, inaantay natin na sabay-sabay kayong kakain. Totoo. So, parang technically yung... May ganun nga. Ganun. Nadala na natin siya. Tapos minsan may open nga tayo kapag may kaibigan tayo na, hindi na kinaya. Oo. Mauna na ako, hindi ko na talaga kaya. Marami na yung kaibigan na gano'n Tatakas ka lang. Hindi kinaya. Ayun. Ito, number 15. Ito, narinig ko na to one time sa group of friends ko. Okay. Hindi pwede ikasal sa pareha sa taon ang magkapatid dahil mayroong sukob.
Oo, narinig ko na rin yan. Sa mga kaibigan ko to na matatanda sa akin, na narinig ko na to, na hindi pwedeng on the same year na ikasal ang magkapatid. Ano ba yung sukob? Ano Malas. ba? Malas. Malas yun. Mabigat na malas sa relasyon sa magiging mag-asawa. Mm, So, sinerch ko siya kanina. Yun yung explanation. yun yung niya. ano. Mabigat na malas sa mag-asawa. Parang ano rin yan eh. Paano kung halimbawa hindi kayo nagsukob, tapos palagi kayo nag-aaway? Parang Saan mo ganun sisisi yun? Yun, ganun. Diba? Yung sa away mo siya isisisi. Yung Mm. sukob, yun na siya. Yung away araw-araw, ganun. Kung alam ko lang na ganun din pala eh. Di sana isang taon na lang tayo utol. Ganun din. Sukob. Kaaway rin naman tayo ngayon eh. Nakatipid pa sana tayo. Nakatipid pa sana tayo. Isang handa na lang sana. Ayan, sukob. Ito nasabi na natin to number 16. Ito yung number 17, yung huling-huli kong naisulat dito. Sa number 17, dapat ang hagdan ay hindi nagtatapos sa odd number or sa number 3. Dahil may chant na oro, plata, mata. Ang ibig sabihin ng oro ay gold, ang ibig sabihin ng plata ay silver, at ang ibig sabihin ng mata ay death. Oo. So ngayon Para ko lang si to Pablo nabasa. Escobar ang- Ngayon ko lang to nabasa, pero narinig ko na to noon sa lola ko pa. Oo. Pero hindi ko siya seneryosong topic. Pero na-realize ko lang yun nung sinabi mo kanina yung explanation about dito. Oo, pati sa building. Sa building bawal yung yung 13th floor. Wala yan. Hindi nila kahit yung pag pumasok ka sa lalo na yung mga mga matataas na na building. Pag pumunta ka sa elevator, mapapansin mo wala yung 13th. Mismo. Oo. Ako ngayon, kasi nga si wife ko noon, nung nag-aaral siya sa FEU, naka-apartment siya dun sa isang mataas na building. Oo. So, chinek ko ngayong numbering ng elevator. Wala talaga number 13. Then, after nun, doon ko lang pinanood yung movie B13, yung movie na Ay, oo, parang yata yun eh. Hindi, meron din, may pelikula din ako napapanood eh. Parang may 13th floor yung building. Parang lahat ng nakakatakot. Lahat na nakakatakot nandun sa Tas, floor na yun. Wala talagang number 13 sa hotel. Oo. Pero, may specific time lang ng hotel Na lumalabas yung 13. 13 number na yun. Oo. Hinikilabutan ako. Kung kailan tapos na yung takot-takotan, dun pa ako. Pero kahit ako yun, ito observation ko naman. Kasi nung bata ako, mahilig ako mag-check-check ng mga ganyan. Oo. Nagbibilang ako ng hagdan. Hagdan. Okay. So, lagi nagtatapos sa 20, 30, 40, ganun. Walang odd number. Walang 31, walang 23, walang nagtatapos sa ganun. Laging 22, 24, or 30. Oo. Laging sa even number nagtatapos. Kasi, Pero may number 13 sa hagdan. Hindi, pero kasi, yan eh, parang sa Feng Shui ba? Oo. Mga Feng Shui, ganun din eh, yung may mga tao na bago magpagawa ng bahay or ng building, inaano muna nila sa Feng Shui. Yung kumuha Yung sila lupa. ng Feng Shui master or Feng Shui expert para kasi may may posisyon yan eh, yung sa pinto, sa pader, sa bintana, saan yung face, kung saan naka-face yung bintana dapat. Naalala ko yan kasi minsan may pumuntang Feng Shui expert nun sa bahay eh. Bisita, naman siya, parang hindi naman siya talaga pumunta doon para mag-Feng Shui. Parang kasama siya nung bisita namin. Tapos yung konting tanong-tanong lang. So yung position nung pinto. Pero kasi alam mo yung may napanood ako minsan dyan sa TV. Minsan ang problema sa ganyan, yung mga tao willing kasi may bayad yan eh, yung sa mga Feng Shui expert. Mismo. Yung mga tao willing magbayad para sa mga Feng Shui expert. Pero samantalang libre ipa-check sa P-Box. hindi libre ipa-check sa P-Box yung kung yung tatayuan mo bang ng bahay nasa fault line. Oo, nasa potla. Oo, kumbaga yung mga tao nag-invest sa ganon. Samantalang yung eto malinaw na may science na dapat hindi dadaanan ng lindol. na dinadaanan ng lindol, hindi na-check. So kumbaga parang lang naman yun. Pero yung speaking of yung mga Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui sasabihin ko. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Ayan, yung Feng Shui. Si Ermats. Mahilig yung Mahilig. ganyan na naniniwala sa mga beads, ganyan. Si Ermats nga, ay shoutout sa mama ko. Nagpapahula yan si Ermats. Alin yung sa palad o yung tarot card? Baraha. Baraha? Oo, baraha. Ganun. Nagpapabasa Okay din yun, si Ermats sa ganun.
So, nung bata ako na-experience ko, nakita ko na siya kung paano siya binasahan ni Sir Mats. Ganun. Oo. Ano rin, may, hanggang ngayon, ngayon ko lang siya naiisip na parang nakakatakot kung magkatotoo man. Yung mga hula, no? Oo. Kasi ibig sabihin, nakapoporsi niya yung, yung future. Ibig sabihin, may power siya para sa ganun. Kaya nga minsan dapat yung feeling ko yung ibang manghuhula, parang rin lang palaging positive rin lang. Positive lang. Kasi parang pagka sinabihan mo ng yung babangga ka ng bus. Ayan, tawag dito, meron pa isang paniniwala na nakalimutan ko hindi ko na naisulat pero yung kay Ka-TH Mac ko naman natutunan yung kasabihan na yun. Pero nakalimutan ko yung kasabihan na yun na basta Ka-TH Mac, kung nandiyan ka man, kung nanonood ka man, paki-comment naman. Malamang nanonood siya, bibirahin tayo mamaya. Anong klaseng show yung pinagagawa ninyo? Diba sabi ko sa inyo, tapusin nyo na yung balanse. Paano nyo tatapusin ngayon yan? Pero since 156 naman, na gusto natin na magpasalamat sa Yes. lahat ng mga nakikinig sa atin. Ito ang sulit. Ito yata yung right time, 4 minutes para sa mga tagapakinig natin para marinig nila na yung mga kailangan natin i-promote na Ay, maayos. oo, yan, oo. Ayan. So, unang-una natin ipopromote nga pala is yung Zamba Mic. Ayan, Yes, Ka-TH oo. Samba Mic, every Monday, nasa Acapella Cafe kami, 9 p.m. Sa Subic, sa Wawandwe, Burgos Street. So, open mic yun para sa lahat ng mga artist na taga Sambales. Mismo. No? So, kung kayo may talent na gustong i-showcase, no? Pwede nyo i-like yung page namin and then message nyo kami para isama namin kayo sa lineup ng performer. Ngayon, kung halimbawa naman gusto nyo lang manood ng mga local artists Mismo. na nag-showcase ng mga talent nila, punta lang sila sa Acapella, 9 p.m. Masarap yung pagkain, masarap yung kape. So, dun tayo magkita-kita. And also, itong itong show natin, kung halimbawa, kaka-tune in nyo lang, hindi nyo naabutan yung buong episode at gusto nyo mapanood, nasa kami, sa YouTube, hanapin nyo lang yung Comic 50, yan yung page namin sa YouTube. And sa Spotify, Comic 50 Radio. Yan, ina-upload yung mga episode natin everyday ng ating napakasipag na Trixie. Okay, at syempre, promote ko na rin lang, dito na rin lang. Merong Merceditas Bake Shop, ang branch namin dito sa Olongapo. Nasa number 23 kami, 22nd Street West Bahak, Olongapo City. For freshly baked breads and all your baking needs. Yep. Punta lang kayo doon. Trix, ikaw, baka may... Ayun, ngayon po, promote ko lang nga pala is yung show din natin. By the way, yung show natin. Oh, yes. This coming November 24, birthday show ni Mac Navarez, Yes. live at the Zealand. Zealand. Ayan. Sa Sa Castillos. Castillos to, located po ito sa Zealand. November 24, Sunday, 6 p.m. 150 pesos na po ang entrance natin. At magpe-perform po dito si, syempre, Ka-TH King Portasio, mag-stand-up comedy. Si Ka-TH Pete Baguio, ayan, mag-stand-up comedy rin. And then ako po ay magpe-play ng music dito. And then si Wigian and si Nowhere DJ set. And syempre, headlined by Mr. Mac Navarez. Ayan. And dagdag promotion na rin nga pala, yung Laugh Trip Australia nila. Since ando na sila, promote ko na rin to. Teka lang, nahanap ko yung Ayun. Sa Perth, mag-start na po ang show nila on November 8 sa mga gusto pong humabol. Sa Adelaide naman po, November 9. Sa Sydney naman po, November 15. At sa November 16 ay nasa Melbourne sila. Ayan. Yun. And habol promotion din po. Baka po may mga businesses kayo dyan na gusto nyo po ipapromote dito sa ating programa sa The Tokang Show. Ayan, please send us a message at Zamba Mike at sa aming mga personal accounts kung hindi nyo po ma-message yung Zamba Mike. Trixie Corpez po ang aking Facebook, personal Facebook, at kay Ka-TH Kin ay King Portasio at kay Ka-TH Mac naman ay Mac Navarez. Yes. Ngayon, kung mabibitin po kayo sa episode na to or hindi nyo napakinggan ng buo, meron po kaming Spotify account. Iyon po ay tawag dun ay Comic 50 Radio. And at the same time, meron din po kaming YouTube channel which is Comic 50. Ayan, search nyo lang po yun. And pasubscribe na rin po. At sa ating mga tagapakinig natin dyan sa radyo, maraming salamat sa inyo lahat sa laging pagtangkilik sa The Tokang Show. So, it's been a day. See you tomorrow, guys. So,
Yeah. Ay, nakalimutan ko nga pala i-promote. Find the Others Clothing ni Mac Navarez at Tapa Lord. Ayun. So, sa ngalan ng aming butihin na napapagbigay na CEO, Doc Ramel Uy, sa aming Network Operations Manager, Sir Eljan Castaño, at aming Station Manager, Aileen Cuevas Sanchez, ako ang inyong lingkod, ka K5 ka TH Trixie, Ka K5 ka TH Kin. para sa kampyon na balita, serbisyong publiko at kasiyan sa Olongapo, K5 News FM. It's been a day. See you tomorrow, Bye-bye! guys! Maraming salamat. Datok ang show. Have a great night! Welcome back to my channel. Kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang, kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. Katokan Show. Akin namin sa inyo, serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampyon. Darating